Pinangahawakan ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi hahayaan na makapag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC ukol sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Napaulat ang ibinahagi ni dating presidential spokesman Harry Roque na nabahala siya nang tawagan siya ni Duterte at sinabi na may natanggap itong impormasyon na ipinaaresto na siya ng ICC. Ayon pa kay Roque, labis din niyang inintindi ang itinawag ng dating Pangulo. Si Roque ang tumatayong lead counsel ni Duterte, gayon din ni Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa reklamo sa kanila sa ICC. Puro haka-haka at kanya-kanyang iba't ibang opinion sa bawat isa. But ako po'y naniniwala at nagtitiwala sa binitawan salita ng ating kasulukuyang presidente na si President Bongbong Marcos that the Philippine government will not cooperate sa ICC. Magugunita na noong March 17, 2019 nang kumalas na ang Pilipinas sa ICC sa utos na rin ni Duterte. At ito rin ayon kay Go ang pinaninindigan ng dating Pangulo bukod pa sa paniniwala niya na hindi ito magpapaaresto lalo na ito ay nasa Davao City na itinuturing niyang balwarte. Nagsalita rin po ang former president na wala nga pong jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. So kung walang jurisdiction at walang cooperation na gagawin ang gobyerno, paano nila arestuhin? And papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination, magulo yun. Paparesto ba naman yun si former president? Hindi magpaparesto yun . Sa kanyang mensahe, sinabi ni Roque na sa kanyang palagay ay hindi magpapahuli si Duterte dahil ito ay 80 anyos na rin. Hiniling na lamang din ni Roque kay Pangulong Marcos Jr. na magpalabas ng Executive Memorandum Circular sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa pambansang pulisya at sa Armed Forces of the Philippines na huwag makipagtulungan sa ICC dahil wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas. John Escocio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.